Hello, hello. Carmel is prayer. Woo. When you hear Carmel, what easily comes to your mind, to your heart? Prayer. And we are blessed that we are here in one of the Carmelite monasteries in the Philippines. Carmel Bukidnon. And blessed are we because nandito si kapatid, one of the externs Carmelite sisters. Actually, there are two types of nuns. The first is a Carmelite cloistered nun. Yung nasa loob yun, yung they pray 24/7, hindi lumalabas. Tapos meron tayong dito, blessed tayo dahil extern sister siya. Carmelite pa rin, pero dahil siya yung contact between the cloistered community and the outside world, kaya pwede silang kausapin. At I'm so touched dahil pumayag siya na ma-interview ko at magkakwentuhan kami tungkol sa Carmelite Monastery. Kaya without much further ado, eto na siya, lapit tayo. Hello! Good morning, Father. Siguro ngayon, ipapasyal tayo ni Sister dahil rare moment to na makapunta dito sa Carmelite Monastery, dito sa Bukidnon, na isa sa mga pilgrim site. Si Sister Lilian, ating kapatid, ipasyal tayo. Ano ba ang sekreto ng monastery na ito kung bakit pinupuntahan siya ng maraming mga tao, pilgrims. Not only OCDS, not only neighborhood or parishioners, but also people from all places, from all towns pupunta dito. Oo, Father. Yes. Ano ba ang sekreto, no? Yes. Siguro, puntahan natin yung mga secret spots sa Carmelite. Ang unang secret spot dito, sister, ay ang Candle house natin dito sa Malaybalay, Carmel. marami ang nagsisindi ng kandila. Ito dapat ang unang ginagawa, no? Pagpasok dito sa monastery. At sister, tama ba ako? Power house ito na candle house na maraming mga answered prayers at talaga naman, no? Maraming naghihingi ng prayers. Yes, Father. Maraming dito nag-ask ng prayer. Tapos bumalik sila dito na sabi nila, Sister, thank you so much dahil may answered prayer na kami. Very true, no? Pagpasok mo pa lang, ito na yung mag-welcome sa'yo, the presence of prayer and the power of prayer. Kaya, sister, tara po, magsundin tayo ng kandila. Salamat kay Lord. Ito yung mga kandila, no? Oo, dito mo kanila. Honest basis, no? Walang cashier na maniningil, no? Oo, wala, Father. So, isang kandila ay 10 pesos, tapos donation basis na po. Oo. Tama ba? Saan ba inuhulog po? Diyan sa mayroon box dyan po. Okay, so Pwede na dito sa ito po, yan. Saint Therese po, isa sa mga Carmelite saint na talagang kilala at milagroso din po siya dahil marami siyang pinutulungan, especially on her doctrines of little way. Saint Therese of the Child Jesus, pray for us. Please pray for many vocations in the religious life, in Carmel, and in the church. Amen. So napupuno po ito kapag Sunday o kaya Holy Week siguro, no? Oo, yung last Holy Week. Maraming tao, Father. So pagkatapos po natin dito sa Candle House, saan po tayo pupunta? Doon na tayo sa Rosary Garden. Wow. Dyan sa ano. Sa kanila. Rosary Garden. Ito pa lang, sa harapan pa lang po ito, no? Dito makita natin, ganda. Pero, Rosary Garden. alam niyo itong lugar nila, hindi siya mainit. Halimbawa, ano ngayon, 11 o'clock, no? Supposed to be tanghaling tapat, pero hindi siya ganun kainit. Napapalibutan siya ng pine tree, no? Pine tree. Oo, maraming countries na paligid ko. Alam naman natin na si Our Lady of Fatima sa kanyang apparition talagang encourage na magdasal ng rosaryo. Okay? Kaya
talagang message niya, pray the rosary for peace in the world and also for the conversion of sinners. So napakagandang message ni Our Lady of Fatima. At the same time, alam niyo ba na ang isa sa mga visionary doon, si Sister Lucia? Sister Lucia. Ngayon venerable na ay Carmelite nun. Sister, ito po ay Joyful Mystery. Joyful Mystery. Joyful Mystery. Unique ito kasi first Annunciation, second Mystery Visitation, nawawala ang third. Kasi merong fourth Presentation, fifth Finding of the Church in the Temple. Tapos pala, voila! Ito pala ang third. Yan. The birth of our Lord Jesus Christ. Yan. Tama ba ako, sister? Oo, Father. No? So ito yung, ang ganda niya na, sister, very solemn. Dahil damang-dama mo din yung mga pine trees. Na po, sister, yung mga pine trees, so, matagal na dito yan. Matagal na, Father. Yung pagsimula nila dito, nagtanim din sila ng mga pine trees sa paligid. Kaya nga, makita natin ang malaki ng puno. Tsaka Baguio feel talaga. Parang ang mga pine trees na to, nakikita natin sa Baguio City, the summer capital of the Philippines. Kasi talagang malamig dito. As in malamig. Isa ano po to? Sa Joyful Mystery. Okay. Maganda rin yung image. Saan po ito galing itong mga image niyo? Pero gina-order yan sa mga sister pa before. Sila Ito po Maria Lucy. galing pa ng ano to? Ng Maynila? Galing ng Luzon? O dito sa Mindanao naggawa? Hindi, parang galing sa Luzon yung Father. So ito po yung kiosko ng Sorrowful Mystery. Agony, scourging, sister crowning with thorns, carrying of the cross, crucifixion. Sister, kapag mag-rosary ka, ang bawa, Tuesday and Friday, Sorrowful Mystery, diyan ka lang, hindi ka na maglalakad-lakad, no? Oo, dito lang Father sila. Usually mga family Father, no? Mga family sila. Mag-grocery dito. The family that stays together, Oh, prays Stays together. together. Baliktad yata. The family that prays together, stays together. Dito as a family. Na? Ito yung Sorrowful Mystery. So pagkatapos mo ng Sorrowful, sister, so makita natin ang glorious kiosk mystery. Story and resurrection, ascension, descent of the Holy Spirit, assumption of Blessed Mother, the coronation of Blessed Mother. The glorious mystery. Wala! So, tayo ngayon ay papunta na sa loob, sa main chapel, kung saan ang secret space, ang banal na chapel ng Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Malay-Balay Carmel ay nandito. Okay? Kaya, ito yung maganda yun ng gate. Ito ang ganda dito, oh. parang hindi siya, parang maano lang sa kanya, parang makita ano nasa loob. Kita rin natin kung sino nasa loob. Kasi ano to is closed down. Sabi nila, huwag nila. Para makita yung doon. No? At ma-enjoy sila na pumasok pa. Lagi naman itong open dahil may misa araw-araw. So, anong oras ang misa? 6:30 Father. 6:30. Sa ng So, umaga. open gate yan. Lahat pwedeng pumasok para magsimba dahil everyday ang misa sa Carmel, Bukidnon. Welcome. Dito po. Yan, welcome. Woo! Ayan, nakikita niyo po nahuhulog ang mga dahon. Ganda po siya. Oo, gwapo na. Yan. Welcome na. Yan o. Ang ganda. Shower of leaves. Shower of leaves. So, ito na. Nasaan tayo na sacred ground na tayo. Sacred ground ng Carmel, no? Ito siya. Okay. We're so blessed dahil we have a good weather, good day. No? Ito ngayon. Yeah, sister, ito din yung chapel. Wala. This is the chapel. Ano pa pangalan, sister? Ng chapel? Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Yung dalawang sagradong puso ng mag-ina, Jesus and Mary.
Okay. Ito pa daw yung mga symbol ng partner ko. Opo. So, logo, symbol ng camel po yan. So, makita natin yung bundok na may krus, yun ang Mount Carmel, no? Tapos yung main door, ito mismo, cross. Cross. Sabi nga ni St. John of the Cross, for those who do not welcome and love the cross, do not glorify or know Jesus. And so, our way to Jesus is the cross. Kaya, ito yung chapter. Sister, napaka-special at solemn ng devotion na to. Pwede po bang ipaklara sa amin si Santo Niño kung bakit siya napunta dito? Kasi merong sister dito na si Sister Carmen. Okay. Meron siyang devotion galing pa sa Cagayan de Oro. Tapos nang nag-found sila dito, sumama siya. Kaya dala-dala pa rin ang Santo Niño dito sa Balay-Balay. Yung replika na lang ito sa Cagayan de Oro kasi yung isa, yung original na iwan doon sa Cagayan Carmel. Wow. At ito ngayon, meron siyang magandang lugar at talagang pinupuntahan ng maraming devotees at very powerful din ang prayer ni Santo Niño para tayo ay talagang mapalapit kay Lord sa Kanya, no? Si Jesus our Lord, no? Who appears as a humble child, no? Santo Niño. So, ito ang buong sacred space ng Carmel Bukidnon. Day and night, we are praying for you. Carmel. Carmel is prayer.